Hostisya para kay Sir Jun Posadas. Sa tahimik ng bayan ng Rosales, sa lalawigan ng Pangasinan, isang malungkot na balita ang yumunig sa komunidad. Matapos paslangin ang isang guro na matagal nang nagsisilbi sa edukasyon. Ang biktima ay si Sir Jun Posadas, 53 years old, isang guro na hindi lamang nagturo ng aralin, kundi nagturo rin ng kabutihan, respeto at pag-asa sa kanyang mga estudyante. Isang simpleng guro na may malaking pangarap. Bago pa man siya makilalang bilang Sir Jun, isa na siyang simpleng batang lumaki sa isang pamilyang nagsisikap lamang makaahon sa hirap. Bata pa lamang siya ay kilala na sa pagiging masipag at matiyaga sa pag-aaral. Pangarap niya maging guro dahil naniniwala siya na ang edukasyon ang susi para mabago ang buhay ng isang tao. Sa kabila ng kakulangan sa buhay noon, hindi siya sumuko. Nagtapos siya ng isang kolehiyo at piniling maging guro sa pampublikong paaralan. Isang desisyong hindi para sa pera. Ang buhay ni Sir Jun sa paaralan, sa loob ng maraming taon ng pagtuturo, nakilala si Sir Jun bilang isang mahaba ang pasensya at tunay na nagmamalasakit sa kanyang mga estudyante. Isa siyang tipikal na guro na nagtuturo lamang ng leksyon sa libro. Para sa kanya, mahalaga ring turuan ang mga bata kung paano maging mabuting tao. Maraming estudyante ang nagsasabing, si Sir Jun ay parang pangalawang magulang sa kanila. Kapag may estudyanteng walang baon, madalas ay siya pa ang nag-aabot ng kaunting pera o pagkain. Kapag may batang hirap sa aralin, hindi siya nagagalit. Bagkos ay inuulit niya ang pagtuturo hanggang sa maintindihan ng bata. May mga pagkakataon pa na naglalaan siya ng sariling oras pagkatapos ng klase para turuan ang mga batang gustong matuto ngunit nahihirapan. Isang mapagmahal na ama, bukod sa pagiging guro, si Sir Jun ay isa ring mapagmahal na ama sa kanyang mga anak. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, ginawa niya ang lahat para sa kanyang pamilya. Maaga siyang gumising araw-araw para maghanda sa pagtuturo at pagkatapos ng klase ay agad ding umuwi upang makasama ang pamilya. Sa kabila ng pagod, sinigurado niyang may oras siya para sa kanyang mga anak. Pinapayuhan sila, tinutulungan sa kanilang pag-aaral at pinapakita kung gaano kahalaga ang pagiging mabuting tao. Para sa kanyang pamilya, si Sir Jun ay hindi lamang haligi ng tahanan. Siya rin ang inspirasyon ng kanilang pangarap, ang trahedya. Ngunit, isang malungkot na pangyayari ang biglang nagbago sa lahat. March 10, pauwi na sana si Sir Jun mula sa paaralang sakay ang kanyang bagong motorcycle nang bigla siyang pagbabarilin ng mga sospek na sakay ng motorsiklo. Isang riding in tandem attack na naganap sa bayan ng Rosales. 3 bala ang tumama sa kanyang katawan. Bagamat agad siyang naisugod sa ospital, hindi na siya nailigtas at tuluyan ng binawian ng buhay. Bago ko ipagpatuloy, kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, sana po ay masuportahan nyo ang Ate Jo Story PH sa pamamagitan ng pag-like, pag-share, follow at pag-subscribe para maging updated sa mga susunod pang kwento ng misteryo, hostisya at katotohanan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang pagpapatuloy. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding lungkot hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa kanyang mga estudyante, kasamahan sa paaralan at buong komunidad. Ang pagluluksa ng estudyante at komunidad, maraming estudyante ang hindi makapaniwala sa nangyari. May ilan na umiiyak habang nag-aalay ng kandila at bulaklak bilang pag-alala sa kanilang guro. Para sa kanila, hindi lamang sila nawalan ng guro, nawalan sila ng gabay, inspirasyon at taong naniniwala sa kanilang kakayahan. Panawagan ng hustisya. Hanggang ngayon ay patuloy ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo at pagpatay at kung sino ang nasa likod ng krimen. Ang pamilya, mga kaibigan at dating estudyante ni Sir Jun ay iisa ang panawagan. Hustisya para kay Sir Jun Posadas, isang guro na naglaan ng buong buhay para magturo at magbigay ng pag-asa sa kabataan at hindi dapat magtapos ang kwento sa ganitong paraan. Ang kanyang alaala
ay mananatili sa puso ng mga batang kanyang tinuruan at ang kanyang kabutihan ay patuloy na magsisilbing inspirasyon sa komunidad. Ang pagkawala ni Sir Jun ay hindi lang pagkawala ng guro. Nawala ng komunidad ng isang mabuting tao na naglaan ng buong buhay para sa edukasyon at kabutihan. Ang kanyang kabutihan, pagmamahal sa estudyante at sakripisyo bilang ama ay mananatiling buhay sa alaala ng bawat batang kanyang tinuruan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang kabutihan, isang karumal-dumal na insidente ang naganap. Bakit at sinong nasa likod ng pagpaslang na ito? Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya, ngunit ang tanong sa puso ng kanyang pamilya at komunidad ay iisa. Bakit isang guro, isang ama ang pinagkaitan ng buhay sa ganitong paraan? Ang alaala ni Sir Jun ay mananatiling buhay sa estudyanteng kanyang tinuruan at sa kanyang pamilyang minahal. Ang kabutihang kanyang iniwan ay magsisilbing inspirasyon. Hustisya para kay Sir Jun Posadas. Hindi dapat malimutan ang sakripisyo at pagmamahal ng isang guro na naglaan ng buong buhay para sa kabutihan ng iba.